word, O God. Kaya namin patuloy na dinadalangin sa iyo, kung dito sa tanging kabayani sa aming buhay, hanggang sa matapos ang gawain po namin, sa ilangan namin pinitiwala ang lahat ng Diyos. Aming Ama, kami po'y nagpapasalamat sa iyong kabutihan at katapatan sa amin. Salamat po sa pagkakataon ito na ibinigay upang ikaw ay aming purihin, dagilangin at itaas. Dalangin po namin pa itong Diyos sa pinakamahalagang bahagi ng aming gawain. Malayang gamitin sa Espiritu Santo. Iyayan mo ang iyong katotohanan. Iyayan mo ang mga bagay na siyang kinakailangan ng aming pananampalataya. Let our spirit and soul, O God, continue to be in the Word of God. At kaya mo, Diyos, na natin po namin maranasan ang kabutihan mo. Magpalain na rin, O Diyos, sa bagay ito ang lahat ng makamay na nagtatod ng kanilang kapwa at loob. Magpalain mo sila i-provide ang lahat ng kanilang mga pangailangan. Huwag mo silang hayaan naman na magkulang sapagkat ikaw, O Diyos, ang kanilang inasahan. Hayaan mo naman na magamit ang mga kaloob na ito, O Diyos. Maigatong ito, Ama, sa iyong gawain. Binabalik namin sa iyong papulit pagsabat, inantin namin ang katagumpayan sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Palakpan po natin ang aming Diyos sa kumain. Lord, receive Revelation chapter 7, 1 to 15. 1 to 15. Pakinggan, kabanatang 7. Revelation chapter 15, chapter 7, 1 to 15. 1 hanggang 15. Hayag, kabanatang 7, 1 hanggang 15, sabay-sabay. Sabay-sabay po natin itong babasahin. At pagkatapos ito ay nakita ko ang 4 ng anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa. At pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag umihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sakatan ng araw na dagla yung tatang ng Diyos ng buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas na 4 na anghel na pinagkaloobang ay pahamak ang lupa at ang dagat. At na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat. Kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan ang kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ng Israel. Sa angkan ni Juda ay 12,000 ang tinatakan, sa angkan ni Ruben ay 12,000, sa angkan ni Gad ay 12,000, sa angkan ni Aser ay 12,000, sa angkan ni Naphtali ay 12,000, sa angkan ni Manases ay 12,000, sa angkan ni Simeon ay 12,000, sa angkan ni Levi ay 12,000, sa angkan ni Isaac ay 12,000, sa angkan ni Zabulon ay 12,000, sa angkan ni Jose ay 12,000, at sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. Pagkatapos sa mga bagay nito ay tumingin ang buwan na nito ang isang lumang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng lukukan na harapan ng kordero na daramdam ang maputing damit at may palmas sa kanilang mga kamay at nagsisigawan na nagtinig ng malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumaan ng Diyos na nakaupo sa lupukan at sa kordero. At ang lahat ng mga anghel ay nakatayo sa malibot ng lupukan at ang mga matatanda ng 4 na nilalang na buhay at sila'y nakapatira pa sa harapan ng lupukan at nagsasamba sa Diyos na nagsasabi, siya nawa. Pagpapalang at kalalapian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaring Diyos magpakailan-kailanman siya nawa. At sumagot ang isa sa mga matanda na nagsasabi sa atin, ang mga ito na nakadaramdam ang mapaputing damit ay sino-sino at saan nagsimanggaling. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. At sinabi niya sa akin, ang mga ito ay nanggaling sa malaking kapigatian at maghugas sa kanyang madamit at pinaputi sa dugo ng kordero. Kaya sila'y nasa harapan ng lutukan ng Diyos at naglingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo at siyang nakaupo sa lutukan at lulukuban sila ng kanilang tabernakulo. This is chapter 7. That is last plan as to be in the last day. Ang pahayag kabanatang 7 ay ang plano at ang kalooban ng Diyos sa huling araw. Ito tayo only had the really two kind of church, two group.
At sa araw na iyon ay dalawang grupo lamang ang tatanggapin ng Diyos. First, 하나님 모습으로 싸우죠. Jesus God and the multitude also believers. Ang una po ay ang tinatakan, 144,000 at ang pangalawa naman ay ang mga hilirang ng Diyos na mga mananampalataya. Last Friday, I explained to you about two churches. The Church of the Grace, Church of the Truth. Ipinaliwanag po sa atin nung Biyernes ang tungkol po sa dalawang iglesia, ang iglesia ng katotohanan at ang iglesia ng biyaya. Other one is Church of the Bethel, also Church of the Canaan. At ito po ay tinatawag na iglesia sa ilang at iglesia sa Kanaan. Ephesians chapter 1, verse 7, first God says about Church of the Grace. They said, like the Lord Jesus Christ. At pagdating sa Efeso Kabanatang 1, talatang 7, ay tumutukoy sa iglesia ng biyaya na kung sila ay nangaligtas sa pamamagitan ng biyaya. And then verse 13 says about Church of the Truth. They just believe and obey to the word of the truth, the word, and then receive like the Holy Spirit. Sa 13 naman po ay tinatawag na iglesia ng katotohanan na kung saan sila po inanalig at sumunod doon sa katotohanan at patuloy na tinatakan ng Espiritu Santo. And then this Church of the Truth is true body of Christ, verse 20 to 23. At pagdating naman sa Efeso 1:22-23, ang iglesia ito ang tinatawag po na tunay na iglesia ng katotohanan na siyang sangkap ng katawan ni Kristo. And then chapter 6, only true Church of the Truth, meaning the heaven. Samantalang sa Efeso Kabanatang 2, talatang 6, yung lamang nakabilang sa iglesia ng katotohanan na sumusunod sa katotohanan ang mapapabilang na doon sa nakaupo sa kalalihan. At sila po ay papasok sa kalalitan bilang babaeng kakasal kay Kristo at uupo sa trono. Also, there will be there's two kinds of believers in the last day. At pagdating din po sa pahayag, Kabanatang 7, ay magkakaroon din po ng dalawang klaseng mananampalataya sa huling araw. Only 144,000, they were sealed by the Holy Spirit. Ang tanging lamang natatakan ng banal na Espiritu Santo ay 144,000. Then you can see what's the meaning of the seal. At patuloy natin maunawaan maya-maya kung ano yung sabihin ng tatak na iyon. Because in the book of Revelation, there's two kinds of songs, right? New song and song of Moses and the young man Jesus Christ. At alam natin na dalawang klase lamang pong awitin na nakapaloob doon sa kahayag. Ito po yung tinatawag na awit ni Moses at yung tinatawag na awit ng Kordero. Which means there are different two kinds of rhythms of celebration. At alam niyo po ba na ito tumutukoy sa dalawang klase ng kaligtasan. And then there are different things. They receive different names on their foreheads. At sila ay magkakaroon ng iba't ibang tatak ng kanilang mga pangalan sa kanilang mga noo. And only 144,000, they were sealed by the Holy Spirit. At ang tangi lamang matatatakan ng banal na Espiritu Santo ay 144,000. But from verse 9, this great multitude of people, they came out from the great tribulation. Samantalang sa talagang 9 ay tinukoy po yung tinatawag na laksang tao na kung saan galing sa tinatawag na katagumpayan sa kapighatian. And then they said, verse 10, salvation belong to our God who sits on the throne of God and then to the Lamb. At ang isinisigaw po nila ay pagliligtas sa aming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa Kordero. And the verse 14, who are those white robes and where did they come from? At sumunod nga po pagdating sa 13, ito po ang mga nakadamit na puting ito at saan sila nagsipag galing. And the verse 14, these are the one who comes out from the great tribulation and wash their robes made white in the blood of the Lamb. At sumagot ang Panginoon at sinabi na sila yung galing sa malaking kapigatian at nakabukas ng kanilang mga damit sa pamagitan ng pinaputik sa dugo ng Kordero. And then verse 15, they are before the throne of God.
At ang sinabi dito sa 15 na sila'y nasa harapan ng lupukan ng Diyos, hindi ko binanggit na sila'y nasa lupukan. Sapagat ang 144,000 lamang pamuubong kasama ni Kristo sa krus. Yeah, ng poder. but the great believers, they just stand before the throne of God and worship Jesus. Samantalang ito na mga galing sa malaking kapighatian, sila iharap sa harapan ng lupukan ng Diyos at sasamba sa Kanya. Much better explain to you some more time, but I have no time. Siguro ba po dapat mo itong ipaliwanag sa atin sa mahabang oras kung wala na tayong oras. Already I told you, now I am teaching you only pastors and church workers and teachers. At sa kasalukuyan, ang mga tulong ito na ibinabalik ko sa inyo ay maaaring para sa mga pastor, manggagawa at mga tagapagtulong. Because almost our church members, all from me, we are not in the Canaan church. Sapagkat naniniwala ako na lahat ng ating pong mga miyembro, hindi po lahat ay nandoon sa iglesia ng Canaan. I think many members, they are in the Church of Grace, the church. At karamihan sa mga miyembro ay nandoon pa sa iglesia ng biyaya o sa iglesia ng bilang. My problem is many members, they are still in the world, not even the Church of Grace. At isa po nagiging problema at karamihan po sa ating iglesia ay nasa sanlibutan pa rin at hindi nakapadoob sa biyaya. And that's why now it's very hard to understand you. Kaya maaaring nakahihirapan natin maunawain ang lahat ng ating pinag-aaralan. Revelation chapter 14, from verse 1, John explained to us who is the 144,000. Pagdating po sa pahayag, kabanatang 14, ay nililigaw po ni Apostol Juan kung sino po yung mga tinatakang 144 na This 144,000, they are standing on the mountain Zion in front of the young man. Sila po yung mga nakatayo sa bundok ng Sion sa harapan ng Kordero. And then they having their father's name. Father's name written on their foreheads. Sila po yung nagtataglay ng pangalan ng Ama sa kanilang mismong mga And I said, the name of young man and then the father's name. But Jesus said, on the father's name. Ang ibang salin po ay sinasabing yung pangalan ng Kordero at pangalan ng Ama. Pero pagdating sa King James po ay sinabing pangalan lamang ng Ama. There's no problem. But on the King James version, want to say, what's the true name? What's the true name? Pero kailangan po na maging malinaw sa atin na wala man po talagang problema kung ano po ay maging salin. Pero maganda naman po sa King James ay ipinapaliwanag dito kung anong tunay na pangalan ng Ama. What is father's name? Ano po yung tunay na pangalan ng Ama? And then verse 3, they sang as if when you saw the people in the throne of God. At paging sa Diyos, sila'y nag-aawitan, nawari isang bagong awit sa harapan ng buklukan. These 10,000 pieces are not new song. It is new song. Because new song is not yet. You don't know what is new song. Tandaan po natin na maging ang ating inaawit ngayon na 10,000 reasons ay hindi pa ibibilan doon sa tinatawag na bagong awit sapagkat hanggang ngayon, hindi natin pa alam kung ano yung tinatawag na bagong awit. But 10,000 pieces, you have to get hope. Singing to the Lord, new song in the Master. Pero pag sa pamamagitan po ng awit na yon, ay magkaroon tayo ng tunay na pag-asa na maaawit po natin yung tinatawag na bagong awit sa kanila. But this unfortunately, but no one could learn that song except the 130,000, 44,000 persons. Sinabi ko na walang nakakaalam sa awit na yon, kundi yung lamang tinataka na 144 na libo. When the believers who came up from tribulation, they did not sing this song. At alam niyo po ba na maging yung mga laksa na nanggaling sa matinding kapigatian na hindi alam ang awit na ito. Okay, let's see the song, chapter 4, verse 12. Solomon's song. Songs of Solomon. Awit ni Solomon po tayo. Okay, sabay-sabay. Kapag Yeah, please you understand.
What's the meaning of the good song? Kabanatang 4. Verse 12. Kabanatang talata po'y 12. Halamalang nababakuran ng kapatid ko. Sons of Songs. Chapter 4, verse 12. Halamalang nababakuran ng kapatid ko, ang kasintahan ko, bukal na nababakuran, balon na natatakpan. Now, God explained to us, who's my spouse? Who's my wife? At ipinapaliwanag ko ng talatang ito sa iba, yung tunay na naging asawa ng Diyos at sino yung kanyang kabiyak. My wife is guarded in cross, and then spring shoulder, and then bound in sin. At sinabi dito nga po na siya po inatutulad sa isang nababakuran at isang bukal na nababakuran o balon na natatakpan. Because only the bride's young man, they know, only they know the bride husband, Jesus Christ. Sapagkat magiging maliwanag po sa atin, ang tunay lamang na kasintahang babae ang nakakakilala dito sa kanyang nakakasalan. Only this brides of young men, they have secret card with husband. Ibig sabihin, itong kasintahan ito ng kordero ay meron tinatawag na sikretong halamanan para lang sa kanila. Also, this is so that only those intimate for the husband, Jesus Christ. At naliwanag na yung balon na yun ay natatakpan sapagkat ito'y nakalaan lamang sa kanyang lalaking makakasalan na si Jesus Cristo. So the fountain sin, only the husband, young Jesus Christ, can open the sin. At ang tanging makapagbubukas lamang ng dakit ng balon na iyon ay ang ating kordero si Jesus Cristo. That's why David chapter 14 verse 4 said that they are only virgin. They are holy, very virgin for the young man Jesus Christ. Kaya naman pagdating doon sa kaya kabanatang 14, talata po 4, sila'y nanatiling dalaga at walang kapintasan sa harapan ng kordero. Okay, verse 4, David chapter 4, 14 verse 4, sabi. Pahayag 14, talata po 4. Ang mga ito ay hindi nahahawa sa mga babae, sapagkat sila ay mga malilinis. At ang mga ito ay nagsunod sa kordero saan man siya pumaroon. Ang mga ito ay ang bibigay sa gitna ng mga tao at maging ang mga pangunahing bunga sa Diyos at sa kordero. The blessed young man, they have only husband Jesus Christ. Ibig sabihin, itong tinatawag na kasintahan ng kordero, ang tanging iibig lamang nila yung kanilang kasintahan si Yesu Cristo. Kaya po wala po silang inibig at wala silang nag-ibang kasintahan. Only just they follow Jesus Christ. At sila'y nagsisunod lamang kay Jesus Cristo. Yeah, that's why verse 5, diba, their mouths found no deceit. They are without before the throne of God. Kaya naman doon sa siko'y sinabi ang kanya-kanyang bibig ay walang nasutungan kasi malingan, sila'y mga walang lunis. What's the truth of deceit? Ano po ibig sabihin ng walang nasutungan? Ibig sabihin, katotohanan lamang kanilang naglaya. That's the same, John chapter 1 verse 47, diba? John chapter 1 verse 47, Jesus said to Nathanael, behold, true Israel, indeed, you are true Israel, in whom is no deceit. Yan ay may tutulad po natin sa 1 Kabanatang 1, talata 4 na sinabi ko ni Jesus kay Nathanael na sinabi ko tungkol sa kanya, narito ang santunay na Israelita na sa kanya ay walang daya. At yung tinutukoy ko ng 144,000 sa Pahayag Kabanatang 14 ay ang kasintahan ng kordero. Na kung saan sila'y tunay na umibig sa ating Panginoon sa Kristo at sila'y sumusunod sa kanya saan na siya pumaroon. Kaya naman hindi po nila inibig ang namang bagay sa salimutan, kaya nanatili silang walang kapintasan. At sinabi doon na meron silang isang natatanging tagpuan para lamang kay Jesus Kristo. Kung paano ako na magkakilalang mabuti ang mag-asawa. Kung paano nga po kayo na hindi nyo nakikilala ng lubusan ng aking asawa, samantalang ako'y kilala ko siya. Lahat ng bagay sa kanya, kilala ko lahat.
without the white blood became from him. Ganun din naman po, na kung tayo po'y makasama doon sa 144,000 na magiging asawa ng Kordero, lalo natin siya makikilala. They choose to know God, and they see I mostly the Father's name. Taglay nila ang katotohanan ng salita ng Diyos at sila'y dinaktakan ng Spiritus ng Diyos. Only they can sing new song, not others. At sila lamang po makakaawit ng bagong awit na hindi ang iba. But brothers, from me, all our churches, we are not in this state now go to the one. Pero ang nagiging problema sa kasalukuyan na maging sa akin na hindi pa tayo nakakarating sa ganitong klase ng kalalagayan. This time, open the Bible, let us get hope and into the result. Pero tayo nagpapasalamat sa Diyos sapagkat binigyan niya tayo ng pag-asa na makasama doon sa 144,000 matatatakan. Revelation chapter 2 verse 17 it said those who overcome I give you some of the hidden manna to eat. Sinabi nga po doon sa pahayag kabanatang 2:17 na ang magtagumpay bibigyan ko ng manang natatapos, siya bibigyan ko ng isang batong puti. And then I give him the wise stone. Who's the wise stone? Jesus Christ. At yung bato na tinutukoy doon ay si Jesus Cristo. On the stone, a new name. You receive the wise stone, new names. At mula sa batong puting iyon ay tatanggap kayo ng bagong pangalan. That's why no one knows except him who is. Na walang nakakaalam kundi ang tumatanggap. That's why they can only song, we have a new song. Kaya nga pumaliwanag na sila lang makakaawit ng bagong awit. If one day, if we receive the Father's name on the forehead by the Holy Spirit, that time we can know, we can know through God and Jesus Christ. Kaya nga po pagdating ng araw na yun na kung tayo matatatakan ng bagong pangalan ng ating Ama sa ating mga noo, tunay na lalo natin makikilala kung sino si Jesus Cristo. And then we can see new song. At papapabilang tayo doon sa mga nakakaalam ng bagong awit. And then Daniel chapter 15 from verse 1 explain about the multitude of people who came up from great tribulation. At ipiniliwanag naman po ng pahayag kabanatang 15 talatang 1 kung sino po itong mga nanggaling sa dakilang kapigatinan. Verse 1 said, I saw another sign in heaven, great and marvelous people, they came up from the tribulation. At sinabi dito na nakita ko ang isang tanda sa langit na dakila at kabilang gilas ko itong angin na may 7 salot na siyang manghuli sapagkat sa mga iyon nagadak ang kagalitan ng Diyos. And those who have the victory over the beast, over his iniquity and mark and number of his names. Sila yung mga naging matagumpay sa hayop, sa kanyang larawan, at sa bilang ng kanyang pangalan. And these people in the last day, during tribulation, they got received the mark of the beast 666. Ibig sabihin, ang mga laksantang ito ay ang mga nanggaling sa dakilang kapigatian na kung saan hindi sila natatakan ng tatak ni Satanas na 666. At hindi po sila sumamba sa Diyosan. At maaaring naranasan po nila na sila pugutan ng ulo. From verse 3, it is important. Verse later, they sing a song of Moses and servant of God and the song of the young man. At napakahalaga yung versikulo 3 na sinabi ng inaawit nilang awit ni Moses na alitin ng Diyos at ang awit ng Kordero. They don't know what is new song. They cannot sing new songs. Maliwanag na hindi po nila alam kung yung bagong awit. Only they sing a song of the Moses. What is song of the Moses? Song of the salvation. At ang inaawit lamang nila yung awit ni Moises. At ang awit ni Moises nila ay kumakatawan sa kaligtasan. This kind of believers, they are belong to the church of the grace. They are really thankful to God for their salvation. Ibig sabihin ng mga tao ito ay nabibilang to sa iglesia ng biyaya na kung sila nagpapasalamat sa kanilang kaligtasan. But they don't know the truth. They are not living over the truth. Pero hindi nila alam ang katotohanan at hindi sila makasunod sa katotohanan. Yeah, okay, let's see what is the songs of Moses. Exodus chapter 15, verse 1 to 3. Exodo
15, 1 hanggang 3. Next time we check whole chapter of the Exodus chapter 15. Malalaman natin kung anong inawit ni Moises at sa mga sunod pagkakataon ay maunawaan din natin ito na awit ni Moises. Okay, we have no time. Verse 2 and 3. 2 at 3. Ang Panginoon ay aking lakas at awit at siya'y naging aking kaligtasan. Ito'y aking Diyos at siya'y aking pupurihin. Diyos ng aking Ama at siya'y aking tatamanin. Ang Panginoon ay isang magdidigma, Panginoon ang kanyang pangalan. They discuss over the baptism in Jesus Christ. Sila may nakatawid doon sa tinatawag na dagat na pula na kung saan tumanggap sila ng bautismo kay Yesu Kristo. They saw Pharaoh, king of Egypt, Pharaoh and his soldiers, they all died in the Dead Sea. Nakita nila kung paano namatay ang lahat ng mga sundalo ni Parao at ang Parao doon sa dagat na pula. Thanks to Jehovah God. You are my Savior. You are my Savior. We praise you, your salvation. Kaya naman sila ay nagpapasalamat sa Diyos sa sinabi nila, ikaw Diyos sa aming tagapagligtas at salamat sa iyong kaligtasan. That is a song of promotion. Ibig sabihin, ito po yung naging awit ni Moses tungkol sa kanilang awit ng That's why kaligtasan. it was good that he has become my Savior. Salvation is my God and I praise Him. At sinabi sa Diyos na naging aking kaligtasan, ito'y aking Diyos at siya'y aking pupurihin. And the first thing about the Lord is the man of the world, and then the Lord is His name. Sa 3, ang Panginoon ay isang magdidigma, Panginoon ang kanyang pangalan. What is the Lord's name? Jehovah. At ang pangalan ng Panginoon ay Jehovah. What's the name of the Jesus? Yeshua, Jesus. Ano po ibig sabihin ng pangalan ni Yeshua o Jesus? Jehovah God is Savior. Na aking tagapagligtas na si Jehovah. Jehovah God is salvation and Savior. Na si Jehovah ang aking kaligtasan at tagapagligtas. Jehovah God is Christ. Kaya nga po ang ibig sabihin po ng Jehovah ay siya ang Kristo. Okay, this is understand. In the last day, God will save two kind of believers. Unuway natin mabuti na sa uling araw, dalawang klase ng mananampalataya ay nililigtas ng Diyos. 144,000, they joined the register with the land and finally they sit on the throne. At yung 144,000 na natatakan, sila yung upo doon sa trono at nakasama ng Panginoon sa kasalan. Then they sit the Father's name and then they sing this song to praise God and new songs. At sila po'y natatakan ng bagong pangalan ng Ama na kung saan sila iaawit ng isang bagong awit para sa Diyos. But the believers who came out from this church, they only sing Moses songs. Samantalang yung taksang tao o mga mananampalataya na nanggaling sa dakilang kapigatian, hindi po sila makakaawit ng isang bagong awit, kundi awit lamang ni But they Moises. cannot sit on the throne of God. At hindi rin sila makaupo doon sa trono ng Diyos. Only the days stand the people of God and praise the Lord. Sila nakatayo lamang sa harapan ng Diyos at nagtutuli sa Kanya. Yeah. Okay, David chapter 19, Pahayag 19. verse 7 to 9. Sorry. Pahayag 19, 7 hanggang 9. Tayo'y namagagala at tayo'y magsasaya mainam. Siya'y ating luwalatihin sapagkat dumating ang pagkakasal ng kordero at ang kanyang asawa ay nahanda na. Sa kanya ay pinagkaloob na magdamtan ang kanyang sarili na mahalagang lino, makintab at tunay, sapagkat ang mahalagang lino ay siya ng mga matuwid na gawa ng mga banal. Sinasabi niya sa akin, isulat mo, mapapalad ang mga inaliyahan sa paghapon ng kasalan ng kordero. Sinasabi niya sa akin, ang mga ito'y siyang tunay ng mga salita ng Diyos. 144,000, they prepared as a wife of a young man. Ang 144,000 ay nakahanda para sa pagpapakasal sa kordero. And then, according to verse 8, they placed the hiring linen clothes. At pagdating doon sa 8 ay sinabi na sila po ay magsusuot ng mga mahalagang lino. What's the meaning of the hiring linen? This time people, when they die, they receive this linen clothes. Ang mahalagang lino ito ay napakahalaga sa mga Israelita sapagkat ito ang kanyang sinusuot kapag sila ay namamatay. They died for men, and then this was their simply body. Ibig sabihin sila ay namamatay ng tagumpay na namatay ang kanilang lumang pagkatao at sila ay ganun na tagumpay. But the people, they received only
white robes. Samantalang yung laksang na galing sa dakilang kabigatian, ang suot lamang nila ay puting damit. Parang kung po sabi, they receive dress, but multiple people, they receive only dress as a dress in the 27. Kung paano ako yung 144,000 tumanggap ng tunay na suot ng pangkasalan, samantalang yung mga laksa na galing po sa dakilang kabigatian ay may suot lamang na maputing damit bilang mga bisita. And then verse 10, bless those who are called the wedding supper to the end. Kaya sinabi sa 9, mapapalad ang mga inayayahan sa paghapon sa kasalan ng Kordero. These are the true saints of God. At sinabi ko ang mga ito'y siyang tunay na mga salita ng Diyos. And I said, they are true word of God. At sa mabuting balita, sinabi na sila ang tunay na salita ng Diyos. You see, this is nothing to until now we have not understand this verse. Masasabi na po natin na ito po hindi lamang isang simpleng salita ng Diyos. Hanggang ngayon, hindi natin ito naunawaan. Now, already prepared the wedding ceremony. Sa ngayon, ay inihanda na yung magiging kasalan ng Kordero. Parang po ito sa akin, they dress by the million clothes. That is the meaning of the matches of God. At ang magiging suot po ng 144,000 ay ang puting mahalagang lino. At the time, God said to them, you are the true logos. At sasabihin ng Diyos sa kanila na kayo ang tunay na logos. You are the true logos. Kayo lamang ang tunay na salita ng Diyos. Hallelujah. Amen. That is the name. At iyon ang pangalan. You know what is Father's name? Alam niyo po ba kung ang pangalan ng Ama? Logos. Logos ang salita. That's why John chapter verse 1, in the beginning, Logos was the word. Kaya nga po sinabi doon sa Juan Kabanat 1 sa kasimulay natin na saya. Verse 12, those who believe his name and accept the Logos is same. Believe his name, accept his name, believe his name is same. They will be true. At pagdating doon sa 12, ang sino mang mananalig at tatanggap sa kanyang pangalan o doon sa Logos, ay bibigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. Yeah, you see, like that's David chapter 9 verse 13. Pahayag 19:13. Yeah, 13 and 14, sabay-sabay. 13 hanggang 14. At siya'y nararamdaman ng damit ng minisika ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na nakasakay sa kabayong puti at nangararangtan ng mahalagang linong maputi at tanisay. Yeah, Jesus Christ also, he was close with the robe deep in blood, and this name called Nakaya ng ating Panginoon Jesus ay nakasuot ng puting damit na minisika ng dugo at ang tawag sa kanya ay ang Verbo ng Diyos. Apostle John, he saw God's name Na maging sa Apostol Juan ay nakita niya ang pangalan ng Diyos. on the death of Jesus Christ. He saw God's name. At mula doon sa kanyang hita ay nakita niya ang pangalan ng Diyos. He saw God's name, the Logos, the Word. At ang nakita niya doon ay ang Logos, ang salita. And then he saw Father's name from 144,000 to 400. At nakita din niya naging pangalan ng Ama na nakatatak doon sa loob ng 144,000. That's why to the 144,000, God said, you are the true Logos. Kaya naman sinabi ng Panginoon doon sa 144,000, kayo ang tunay na salita ng Diyos. Logos. True Word of God. Kayo lamang ang tunay na salita ng Diyos. Jesus Christ, when he came to this world, the word that he came is body. The Logos became his body. Kung paano sa Yesu Cristo siya yung katawang tao dito sa lupa, yung kanyang mismong katawan ang tinatawag na Logos. We also say, we have the power of Jesus Christ. At ganoon din ang dapat ang mangyari sa atin na kailangan natin sundin si Yesu Cristo. On the cross, we have to kill our old man and destroy his sinful body. At mula doon sa krus ay kailangan mamatay ang ating lumang pagkatao at patayin din ang ating masamang katawan. From that point, Jesus Christ lived in us. At mula doon ay mabubuhay sa atin si Kristo. Already, we died. We have no more in us. Only Jesus Christ lived in us. Sapagkat patay na po tayo, kaya po walang natitira sa atin at ang tanging mabubuhay sa atin ay si Yesu Cristo. The Logos, Jesus Christ lived in us. Na yung Logos mismo ang mabubuhay sa atin. That's why you understand John chapter 17, John chapter 17. How the truth
your name. Kaya nga po, masasabi po natin na kung gawa natin mabuti ngayon ang sinasabi sa Juan Kabanatang 17 na ingatan mo sila sa pamamagitan ng iyong pangalan. Thank you, Father, because you give to me your words, and then I give to them your words. At Ama, ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat ibigay mo sa akin ang iyong mga salita at ibigay mo sa kanila ang iyong mga salita. Father, please let me one. Jesus says, I want to become one with my disciples through the Romans. As sinabi mismo ng ating ng Panginoon, Ama, nais ko maging mag-isa sa aking mga alagad sa pamamagitan ng iyong logos. That's why in the book of John said, Jesus said, if you accept and obey the Logos, word of God, you are in me, I am in you. Yan ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoon na kung kayo susunod at tatanggapin niyo ang aking salita, ako isa sa inyo at kayo isa sa akin. Now we are not fully obeying the word of God. Alam ko po na hindi pa tayo lubos sa sumusunod sa salita ng Diyos. We don't like to deny ourselves and take close and Sapagat ayaw pa rin natin itatwa ang ating lumang pagkatao at maipako sa krus. But when we fully obey the word of God, we can see by the Holy Spirit and listen out of God. Pero kung lubos tayo susunod sa salita ng Diyos, tayo po'y matatatakhan ng banal na Espiritu Santo at ipagkakagaw dito sa atin. Saying, there is Romans chapter 8 saying, Jesus can live from death by the Father's Spirit. At ganoon din po ang sinabi sa Roma Kabanata 8 na kung saan si Jesus Kristo'y muling nabuhay sa pamamagitan ng Espiritu ng Ama. Papa says, you also live from death by the Father's Spirit, the word of God. At si Pablo rin na nagsabi sa atin na tayo muling bumuhay sa pamamagitan ng salita ng Ama. No one, I know, even though I am not in the Canaan church. At alam ko po na maging ako ay hindi ko pa nararating ang iglesia ng Kanaan. I know I was seen by the Holy Spirit as a sinner. At alam ko hindi pa rin ako natataka ng Banal na Espiritu Santo na taglay ang pangalan ng Ama. Because now I am not fully obedient to the word. Sapagat hindi pa rin ako lubos sa sumusunod sa salita ng But Diyos. I know, thanks God, because God let me understand the Bible. That's why I am being fully obedient to the word. Pero ako'y nagpapasalamat sapagkat ipinapaunawa ng Diyos sa akin po kung sinasabi ng Biblia at inanais kong sumunod sa Kanya. That's why I am saying to God, follow me, I will follow you. At sinasabi ko sa Panginoon, ako'y tawagin mo at ako'y susunod sa iyo. I thank God, God, here are you. I follow you where you go. At ang laging panalangin ko kung saan ka man, hayaan mo masusunod ko upang ako'y sumunod sa iyo. But now, you don't like to follow Jesus. Pero sa kasalukuyan, marami sa atin ang ayaw sumunod kay Jesus. Because you want to grab the sacrifice, you want to get some more money. Sapagat mas mahal natin ang salimutan at mas nanais natin ang mga makuha ang salatin. Because you love your own self, your life, not that of Jesus. Ang minamahal pa rin natin ay ang sariling buhay at hindi ang buhay ni Jesus Cristo. That's why Jesus said, if you lose your life for me, you will get eternal life. Kaya naman sinabi niya na kung kayo mawawala ng buhay dahil sa akin, kayo magkakaroon ng buhay, wala hanggan. Jesus said, if you lay down your life for me, you cannot buy to disciple. You cannot be my disciple. At kung hindi mamamatay ang inyong lumang pagkatao, hindi kayo magiging tunay na alagad ni Kristo. Who want to be disciples of Jesus Christ? Sino po ba sa atin ang nais na maging alagad ni Jesus Kristo? Want to really obey to fully obey the word of God. Sino po sa atin ang nais na lubusan, masunod ang salita ng Diyos? Obey the truth, the word of God. Kaya sundin natin ang lubos ang salita ng Diyos. Fully obey the truth, the word of God. Sundin natin lubos ang salita ng Diyos. God told you, please follow. At kung tatawagin tayo ng Diyos, tayo lubos sa sumunod sa Kanya. Please be virgin. You have to be virgin. Only love Jesus Christ. And we also as our husband. Maging tunay tayo, maging malinis, at ang tanging ibigin lamang natin ay Jesus Kristo at sumunod sa Kanya. And one day, we can know what is the new song. At darating ang araw na iyon na tayo po'y makakaalam ng bagong awit. Even though now I am speaking about the name of God, but we cannot understand it, because we don't know the Bible. Maaari nga po tayo pinapaliwanag ko sa inyo ang tungkol sa modelo ng Diyos, pero hindi ito naunawaan sapagkat hindi nyo alam ang sinasabi ng Biblia. I'm sorry, but I may learn this teaching from others. Just when I read the Bible, then we just believe, then we understand the Bible. Hindi ko ito natutunan sa iba, kundi sa aking pagbabasa ay tanging ginawa ko lamang ay panaligan mo kung sinasabi ng salita ng Diyos. Ay sundot kay Jesus. That's fully obey. Lubos natin sundin ang katotohanan. Let's be 144, belong to 144
yourself. At away na sa natin na makabilang tayo sa 144,000. Yes, we blessed of the young people. Na tayo maging tunay na ikakasal sa poder. He said this out 3 times. On my soul, obey the word of God. Sisigaw po natin, o aking kaluluwa, sundin mo ang salita ng Diyos ng 3 beses. At tayo po'y mananalangin. O aking kaluluwa, sundin mo ang salita ng Diyos. O aking kaluluwa, sundin mo ang salita ng Diyos. O aking kaluluwa, sundin mo ang salita ng Diyos. Ama namin Diyos, kami po'y kulay na nagnanais sa iyong kasama natin ay makasama sa ating takan ay sandaan nakakapagkakak at kalulugod sa iyong harapan, Panginoon. Tinatanong kami, Panginoon Diyos, ang maalaman namin yung tunay matatawi, Panginoon Diyos, hindi lamang kami tayo sa iyong harapan, umiupo sa iyong lubukan, hayaan naman na ito'y maganap sa buhay ng basos amin. Sa iyo lamang namin hindi natalagang lahat. Ikaw lamang inahangal at pinunasan namin sa aming mga buhay. At sa iyo lamang namin, Panginoon Diyos, tunay na pinagkakatiwala po ang mga salitang naririnig po namin. Help us to believe it. Help us, our God, to obey it. At hayaan mo, Ama, na sa pamamagitan po ng lahat ng bagay na siyang inahangad at pinanasa mo para sa aming mga buhay. Maranasan namin mabuti kung paano kami sumusunod at ginagawa ang lahat ng kalooban at hanggarin mo para sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon Diyos, at inaangkin namin ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Hebrews chapter 2, verse 1. Hebreo, kabanatang 2, talata 1. Yung paninang tinuturo ko po, yung batang nakapula na yan, dumuduwaw po siya doon sa terrace. Pakibantayan po ninyo, baka hindi natin mamalayan. Ay, amen. Nasa worship service po tayo, kaya medyo bantayan niyo po. Kaya tinuturo ko sa kanila kasi takbo siya ng takbo doon sa may terrace, doon sa may mga... Sabi po dito sa Hebreo, kabanatang 2, talata 1, kaya't nararapat nating pagkakantuin ang lahat ng mga bagay na narinig, baka sakaling tayo'y makakagpos. Drifting. Naniniwala po ako na lahat ng bagay na naririnig po natin napakahalaga sa buhay ng basis natin. Our church, ang iglesia po natin, ay kakaiba sa ibang iglesia. We do not say that we are perfect church. Pero masasabi ko po na iba yung naging layunin ng iglesia po natin sa layunin nila sa kanilang pananampalataya. Actually, almost all of them are longing for the things in this world. Samantalang tayo, simula lang tayo po ay makakilala kay Kristo. Iba na po yung pinagtutuunan ng pansin ng bawat sa atin. Of course, we need money. We need material things in our lives. Habang nasa mundo tayo nito, kailangan natin yung mga bagay na yun because we cannot exist in this world without it. Pero, hindi po yun ang ating prioridad. Ang tanging prioridad natin ngayon, God already changed our minds and the way our hearts, yung pamamaraan ng puso natin, kung paano tayo naglilingkod at sumasamba sa Kanya. At ang hinahanap po natin ay ang buhay na walang hanggan. This morning, alam ko po na lahat ng narinig po natin is really all about a new kinds of revelation for every one of us. Between those people who are being sealed and the people who are overcome the great tribulations. Salamat, siguro masasabi ko natin, siguro pipili tayo doon sa dalawang masasabi natin, pareho lang naman naligtas. Amin po ba? Pareho naman po naligtas. But the Lord is explaining to us yung tinatawag na kanilang situation when they are already in God. Kahit po si Pablo sinabi niya na ibang liwanag ng araw sa liwanag ng buwan at sa liwanag ng bituin. Kaya kailangan na maging maliwanag sa atin at kailangan natin malinaw ang mabuti ang lahat ng ating pinapag-aralan. And the Word of God today said, Hebrews chapter 2 verse 1, pakatantuin natin ang lahat ng bagay na ating naririnig. Totoo po yun. That every one of us
are still in the stage that we are not yet fully 100% obeying God's word. Siguro magtatanong tayo, bakit sinasabi sa atin, nakita na tayo sa loob ng iglesia, pero bakit hindi pa rin tayo nabibilang doon sa 100% sumusunod sa Panginoon, sa kanyang mga salita? Why? Because there is our enemy. Colossians chapter 1 verse 13, this Satan, this prince of this world, had brought us in the darkness. Kaya siguro, unti-unti ngayon, iniliwanag sa atin ng Diyos ang lahat ng kanyang mga salita. That's why we need to be careful. Yung sinabing, pakatan tumingin, it is more earnest here. Sabi ng Ingles, ang sabi niya dito, we ought to give the more earnest. Kung nakikinig na po tayo ngayon, praise the Lord. Pero ang ninanais ng Hebrews author, yung nagsulat ng Hebreo, ay sabi niya doon, earnest heed, ibig sabihin, kakanasahin. We should yearn to understand and to protect all the words that we have heard. Lahat na napapakinggan po natin. Why? Naranasan na po natin na dinaya tayo ng diablo. Kaya siguro ngayon, lahat ng salita ng Diyos, it is not automatically that we understand. Amen po ba? Yan din siguro ang dahilan kung bakit marami mga churches they are still compromised. Amen? Nako-compromise. Ang churches nila nako-compromise. Even though big, kahit na malaking congregations, malaking iglesia, nako-compromise. Because they cannot fully understand about the Word of God. Hindi po nila maintindihan ang salita ng Diyos. But because we came from darkness, at alam natin na kapag tayo galing doon sa kadiliman, hindi mag-aanong halinaw sa atin. I will give you an example. Di po ba almost 1 month, or almost a month and a half, na hindi po ako masyadong nakakarinig, di ba? Sa totoo lang, nung nararanasan ko po yung struggle ko sa buhay ko, ba't nangyari sa akin to? When I preach, it's very struggle kasi kapag aawit din sa Panginoon, hindi ko naririnig yung boses ng iglesia. Ang naririnig ko lang, boses ko. So, may struggle talaga. And I want to, minsan din nagsasalita sa akin, hindi masyadong nagiging malinaw lahat. At naging struggle sa buhay ko yun. And after a month, little by little, lumina ulit yung kalalagayan ng aking tema. Thanks to the Lord and thanks to the doctor in SM. Amen po ba? Dahil siya lang ang nagturo sa akin kung anong dapat gawin. Actually, hindi po talaga gamot ang nakapagpagaling sa akin. But, yung sinabi na sa akin, kung paano magiging exercise ko twice a day. Yun po yung ginawa ko. Yun po yung naka-resolve ba. Of course, in prayer, sa panalangin. Pero doon, nagpapasalamat din ako why? Because at that time, si Pastor John po ay pumunta yata ng Karanlan at that time eh. Alam ko, umalis po siya noon. At matagal po siya sa Karanlan. Diba? Tapos pumunta siya ng Aurora. Bakit po pinapasalamatan na wala si Pastor John noon? Pinapasalamatan ko na wala siya kasi ang hirap mag-interpret. Hindi ko siya masyadong naririnig. Ang naririnig ko, boses ko. Amin po ba? So, ibig sabihin, kapag may problema tayo sa pandinig natin, when we have problems in our hearing, it is very hard for us to understand. Tama? At iyon ang ginagawa ng diablo, isa na sa atin. Kahit na marinig natin ang katotohanan, how much beautiful is the Word of God. But if Satan, if the devil is trying to hinder, nilalagay niya ng black. Amen. Hinaharangan niya yung puso isipan ko natin para hindi natin marinig. And kapag nangyari pa na hindi natin naunawaan ang salita ng Diyos, it is very easy for us to be drift away. Madali po tayo matangay. Madali tayo mawala doon sa tinatawag na katotohanan. And the Lord Himself speak about this prince of this world. Sa ayaw sa gusto natin, kailangan natin paliwalaan because in John chapter 14, sinabi mismo ng ating Panginoon Jesus, there is the prince of the world. Pero sabi niya dun sa verse 30, at siya'y walang anuman sa akin. Praise the Lord.
Kahit na anong gawin ng Diablo kay Jesus sa ating Panginoon, you are nothing with me. He didn't allow, amen ko ba? Jesus Christ our Lord, do not allow the prince of the world to disturb his faith. At yan ang malaking problema natin. Even though we are believers, madali pa rin tayo, amen, madali pa rin tayo nadadaya ng Diablo. Madali pa rin tayo nakukuha ng kaaway. Kailangan maging salita natin yung sinabi ng Panginoon, you are nothing to do with me. Amen? Ang sabi ng Panginoon Jesus doon sa prinsipe ng salimutan, wala kang anuman sa akin. Anything. Hallelujah. You need to check. Yun yung pinaka-the best na gagawin mo natin because we cannot able to overcome. Hindi po natin mapagtatagumpayan ng salimutan. Lahat tayo hindi magiging matagumpay. If there is something Satan's work in our lives. Pero kapag dumating yung araw na sasabihin natin kay Satanas, wala kang anuman sa akin. Ibig sabihin, diba? Everything is full. Yung sinabi ng salita na gusto kanina, na kung tayo patay na, wala na tayong magagawa. Si Kristo na maghahati sa atin. But the problem is, we still work in this body. We still work in this life. Sabihin po natin, ilang porsyento ang nasusunod si Kristo sa buhay po natin? 50%. 60%. Amen po ba? 70%, 80%. Tandaan natin, kahit na 90% pa yan, hindi yan ang kailangan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, 100%. Kasi kapag mayroon pong kahit kakaunti lamang na pag-aari sa Satanas, di ba napag-aralan lang po natin yan? Walang magagawa ang pawn shop. Amen po ba? Pag isinanlaman yung bagay na meron ka doon sa pawn shop, hanggang hindi ito ribatado, ang may karapatan pa rin doon sa sinanla na yun ay ikaw. Amen? Kaya tayo kung si Satanas ay may pag-aari pa sa atin, kung hindi ba natin inaalis, hindi ba natin tinatanggal, hindi natin inahayang 100% na naghahari si Kristo sa ating mga buhay, and there's still Satan in our lives. God cannot work. Siguro mahirapan tayo yung sinasabi kanina na makasama tayo sa 144,000 na tinatakan. Mahirapan po tayo. Siguro hindi lang tayo mahirapan doon sa 144,000, mahirapan din tayo mapabilang doon sa laksa na nagtagumpay sa matinding gabi-gabi. That great revelation is, we cannot able to explain it. Hindi natin kaya may paliwanag kung anong klaseng revelation yung mararanasan ng mga sa atin. Ngayon po, yung nararanasan natin, it's not yet revelation. It's just a problem. Pero maraming tao ngayon may problema, di ba? Dahil sa problema, they become, yung kapitbahay po namin na lalaki, matino naman po yung dati. Okay naman po siya. Mabait naman po yung bata. He's only 24. Nasa 20s ang kanyang edad. Pero yung asawa po niya, nagtrabaho sa ibang lugar. So nagkahiwalay po daw sila. At nung naghiwalay po sila, actually hindi pa niya asawa, girlfriend pa lang niya. Nung nagkahiwalay po sila para magtrabaho, buntis po yung babae. Yun ang kinasasakit ng loob niya na hindi niya makita yung asawa niya, yung kinakasama niya, at yung magiging anak niya. And afterwards, sa sobrang tindi ng pag-iisip mo niya, he became insane because of depression. Nakuha po niya maglakad ng 4 days. Wala siyang ginagawa kundi maglakad. At ngayon nakauwi po siya sa bahay nila, sinasabi niya sa nanay niya, Nay, may darating tayong bisita. Isang magandang batang babae. Kasi iniisip niya po, buhay yung naging anak nila. So, ganyan tayo mga tao. Kapag hindi na natin kinaya yung problema, there's probability na mabaliw ang bawat satusan niya. Hallelujah. Pero pag nabaliw tayo, mas mahirap po. Amen? Wala tayo sa kalimutan. Mas mahirap
with me. Kaya hindi yung hinahanap ng Panginoon ng Diyos sa buhay ng mga sa atin na kahit na anumang katitin na gawain sa tanas ay hindi kailangan matira sa buhay ng mga sa atin. Nagnanais mo ba tayo makasama doon sa 144,000? Amen. Naintindihan mo ba yung kaninang pinag-aralan natin? Really, kung naintindihan ko natin yung pinag-aralan natin kanina, sabi ko, Lord, kung yun ang pangako mo na we will sing a new song. Amen? And only 144,000 will knew that song. We need to be in that 144,000. Hallelujah. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung gusto natin makasama sa 144,000, you need 100%. 100% sumusunod at gumagawa sa kalooban ng Panginoon. Hallelujah. We have war. Sabi dito, Satan continues to work through our flesh. Ang ginagamit ni Satanas, mga minamahal ko, ay ang ating katawan to gain control to our spirit. Ang number one kinokontrol ni Satanas yung ating katawan. Hindi po yung spirito natin. When he gained already our body, amin po ba? Then, he will control our spirit. Hallelujah. Kaya nga, dumadating sa pagkakataon, naninimbang tayo para tayo yung lalaking mayaman. Lord, ang sabi niya, Panginoon, guro, mabuting guro, how can I have the eternal life? Simple lang. Obey the word of God. Do not kill. Do not steal. Obey your mom, your parents. Amin ko ba? Ano sabi ng mayaman? I already obey it since I was a child. Okay, sabi ng Panginoon sa kanya, isa na lang ang pwede mong gawin. Umuwi ka sa iyong bahay, pag binigay mo ang lahat ng iyong kayamanan, ipamigay mo sa dukha. Tandaan natin, what he wants is eternal life. Lahat nga po na nagnanais ng buhay na walang hanggan, magsabi ng malakas na amen. You want eternal life? If you want eternal life, kung gusto natin ng eternal life, paano kung hihingin sa iyo ng Panginoon ng bagay na pinakamamahal mo? Alang-alang sa eternal life. You want eternal life? O sabi ng Panginoon, tigilan mo na ang games para sa eternal life. Wala nang nag-amen. Because it's very hard, di ba? Gusto natin ng eternal life, pero yun na nakakadistorbo sa ating buhay na walang hanggan. We are compromised. Satan still in our hearts. Di ba last Friday, nakakatuwa, ligtas na sila. Pero may apat na kasalanan silang ginagawa. Pakikiapid, pagsamba sa Diyos-Diyosan. Amen po ba? Hallelujah. Naintindihan mo ba natin yung last Friday? Yung apat na kasalanan na yun, hindi po yung ginagawa ng unbelievers. Sino gumagawa nun? Believers. Whatever things that we love most, meron ba kayo? Kanina, sabi ko, Lord, salamat kasi pinaunawa ko sa amin yung salita ng Diyos. Lahat na po na nagmamahal ng 100% kay Kristo, magsabi ng amen. Okay. Para kabuti lang. Kasi mahirap po talaga, di ba? Sometimes our love is being divided. Hallelujah. Kaya sabi ni Kristo, ang sino mang tumingin ng may pagnanasa sa babae, nanganalo niya na. Because for the husband, sa amin, lahat na po ng may asawang lalaki, magsabi na namin, lalaki? Lahat ng lalaki may asawa, magsabi ng amen. Di ba ba, kapag may asawang lalaki, walang ibang pinakamaganda kundi asawa. Walang pinaka-sexy kundi asawa. Amen? Amen? Kaya sabi ni Kristo, kapag tumingin ka sa iba na may pagnanasa, because, she's beautiful, then, that is lust. Amen? Naiintindihan mo ba natin? At ganoon din kay Kristo, kung tayo ay ibig kay Kristo, hindi natin pwedeng ibigin ng sanlibutan. Hindi natin pwedeng ibigin ng anumang bagay. Kailangan, kung si Kristo yung ating pananalitan, at iibigin siya lang. Kung kayo kasintahan ninyo, gusto niyo ba may kahati kayo?
Hindi kayo papayag, di ba? Hallelujah. Babae man o lalaki, gusto ninyo, siya lang, ikaw lang ang minamahal ng kasintahan mo. Tama? Gusto mo ba nasabay kayo? Amen? Mahal niya yun, mahal niya rin yun, mahal ka rin niya. Pwede? Pwede? May kapatid na tayo dito, sinundan-sundan namin yung asawa niya kung saan siya nagpunta. Habang kasama kayong asawa, umiiyak. Gusto, paano nang gagawin ko? Iiwanan niya ako. O sige, punta natin. Kung saan siya napunta, punta natin. Pinuntahan namin yung kamag-anak, pinuntahan namin yung mga kaibigan. Hallelujah. Pinakikiusapan lang namin na huwag siya iwanan. Kasi ayaw niya na may kapatid. Ayaw niya na may kaagaw. Amen? Pero sino tayo? Tao lang tayo. Gaano pa kaya ang Panginoon? The Lord doesn't want anything. Amen po ba? Na maaari. Kaya, when Satan controls our body, last Friday said, hindi lang yung lumang pagkatao natin yung dapat mamatay sa krus. Ano dapat mamatay sa krus? Even our sinful body. Actually, this sinful body is the instruments of Satan. Kaya maraming naininigaw, maraming natatangay, maraming nawawala. Sabi ng isang kapatid natin na kapatid ng pastora, sabi niya sa akin, Kuya, ayoko nang umattend sa church na yun. Sabi niya, bakit? Kasi yung church nila, ayaw pa nila. Yung church nila, pagkasalat ng church, daldalan ng daldalan. Yung pastor, nangangaral, pero yung mga membro, nagte-text lang, nagchat-chat lang sa pilit ng mga, kasi nasa Hong Kong siya. Nagdadaldalan lang sila, nagtatawa lang sa likod habang nangangaral yung pastor. Sabi niya, ayoko daw, hindi lalago yung spiritual ko. Sige, lumipat ka. Ngayon, pumunta siya sa isang maliit na church. Maliit lang yung church na kanyang pinagdadalwan. Sabi niya, I'm happy. Kasi dito, nararamdaman ko kahit kaunti lang kami, naglilingkod talaga kami sa Diyos. Hallelujah. So, gano'n din tayo. Sometimes our focus is being divided. Na sinabi ko tayo sa ating kanina, you only love. Sabi ko, Lord, ang hirap maging dalaga. Amen? Sa totoo lang, magdalaga ka, kapag may kasintahan ka na, hindi ka na pwede magpaligaw. Mahigpit, di ba? Why? Kasi you only love your boyfriend. Amen? Sino dito ang agree na kapag dalaga ka, pwede pang tumanggap na maraming maninigaw kahit may boyfriend na? Paano ko nagbibigay ng chocolate, pastor? Paano ko nagbibigay ng roses? Paano ko nagbibigay ng pintas at ng sinsing? Hindi mo ba tatanggapin? Yun ang paninigaw ng kaaway sa buhay ng bansa. So, really, we have war. Pero sabi dito, if Satan continues to work in our flesh, Christ continues to work to conquer our flesh. Ang gusto ng ating Panginoon Jesucristo ngayon sa atin, that's why the Word of God was being taught. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Ang sabi nga po sa Titus, chapter 2, verse 11, sapagkat makita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mananap. Remember always the grace of the Lord in your life. No? Lagi natin alalahanin ang biyaya na yun ng Panginoon sa atin. Huwag natin ialis. Sabi nga, do not lose your hope to that grace of the Lord in your life. Maganda na nga sana kung kasama tayo sa iglesia ng biyaya Nasasabi ko kanina, Lord, salamat kung nananatiling kami sa iglesia ng biyaya, pero kung nasa iglesia na kami ng biyaya, minamahal pa namin ng salutan, ano? Whether we like it or not, our life now is really different with the life before. Iba na po ang buhay po natin ngayon bilang mga mananampalataya. Bilang mga mananampalataya, we only focus on what the Lord intends for us. Kung ano yung gusto ng Panginoon sa atin, yun ang hinahangad ng bawat sa atin. Di po ba? Kaya sabi po doon sa Lucas chapter 16, doon sa lalaking mayaman na namatay kasamang namatay ni Lazaro, ang sabi niya, nasa kanila na yung utos ni Moises, nasa kanila na si Moises. Ibig sabihin, they have already the word of God. Sa totoo lang, nasa atin na yung good points. What is our good points? We have the word of God.
Ang sanlibutan, walang naririnig na salita ng Diyos. Amen po ba? God already, the reason why we are here in the church, because dumating na sa pagkakataon na binuksan na ng Panginoon yung way doon sa pagdinig natin. Inalis na lahat ng mga nakabara. At nanalig tayo sa Panginoon. Amen. Lahat ng nananalig kay Kristo, magsabi na namin, we already believe in the Lord. That's why we can hear the word of God. But the problem, na nandito na tayo, we can hear the word of God, but we resist the word of God. We do not obey the word of God. Romans chapter 6 verse 16 said, where do you give and serve your life, you will be a servant of God. Kung sino man po daw yung pinaglalaanan natin, tinataliman natin bilang alipin tayo ng ating tinataliman. That's why, kung sinusunod natin ay sa libutan, we are servant of the world. Kung sinusunod natin si Satanas, we are servant of Satan. But kung sinusunod natin si Kristo, we are servant of Christ. Kailangan natin. Kaya pala sabi ng Hebrews chapter 2 verse 1, pakatantuin natin. Isipin natin mabuti. Hallelujah. This is our choice. Alam niyo po, mga pastor, kahit na nangangaral po kami, kahit kami rin din nangangaralan ng Panginoon. Pero tandaan po natin, anuman ang naririnig natin sa salita ng Diyos, nasa atin ang pagpapasya. You are the one who will choose. Ikaw ang mamimili. Mamimili ka, susundin mo ba o hindi? Gagawin mo ba o hindi? Pero winawarningan tayo ng salita ng Diyos. Anong warning sa atin? Sabi dito, Acts chapter 20 verse 31, kaya nga, kayo'y mga puyat, na alalahanin sa loob ng 3 taon na hindi ako naglikat sa araw at gabi ng paalala sa bawat isa na may pagluto. Tinawagin na tayo. We have done so many things in our spiritual life. Thank you, Lord. Marami tayong faults. Marami tayong naging flaws. Amin po ba na yung dating hinawakan natin katuruan, ganito, pero nasunduan natin, it's not all. Amin po ba? May dumating na naman na teaching sa atin, amin po ba? Almost we heard that teaching again. Okay, tinanggap natin. Pero sabi natin, hindi pa rin ito. Amin po ba? That's why now, God really loves our church. Bakit? Kasi itinutuwid tayo, itinatama tayo sa huling panahon. Amen? Hindi niya tayo pinabayaan. Katulad na sinabi ng Apostol Pablo sa iglesia na yun, hindi 3 taon ko kayo tinuruan. Nandun yung sabi niya dito, hindi naglilikang araw at gabi yung pagpapaalala sa ito. And I think that is the heart of the Lord to us in this church. Na kahit na, nagkaroon tayo ng mga pagkakamali before, pero ngayon, itinutuwid at itinatama tayo ng Panginoon. Hallelujah. Sana, hindi lang ang church natin sa main, kundi pati ang church natin sa mga branch churches, ganun din. Hallelujah. Because I think, amin po ba, napakapalad po natin dito sa loob ng ating main church. Because we can hear, amin po ba, nakakarinig tayo ng mga turo na itatama, na itutuwid, yung mga kamalian na nagawa natin for the past. Pero sa mga branch churches natin, hindi masyado. I can sit here, doon sa kanilang mga live, ganun pa rin ang itinuturo nila. Amin po ba, yung dating tungkol natin dati, yun pa rin ang itinuturo nila ngayon. Yun din pa rin yung hawak nilang katuruan. Sabi ko, nakakahinayang. Siguro, mas maganda na maikot ulit kami ni Pastor John, all the pastors of Philippine Honor Joy, na talagang pumupo kami, mag-aral kami, natuto kami, sabay-sabay, at yun mismo yung pangahawakan namin. Because we are one church. Hindi lamang po ang gusto mahalin ng Diyos ay amen. Gusto rin ang mahalin ng Diyos ang Karanlan, ang Aurora, ang Cebu, at maging ang Cambodia. Amen. Kasi diba, napakahalaga yung responsibilidad na pinangahawakan ng Diyos sa amin.
Kasi kung ano yung tuturo namin, kung ano i-feed namin sa mga iglesia sa church, kung ano i-feed namin sa mga mananampalataya sa ganung church, kain lang kayo ng kain eh. Amen? You say, Amen! 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 Hallelujah, di ba? Kaya, hindi niyo masisisi si Pastor Joe kung bakit sometimes sinasabi niya, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Kasi na-feed tayo eh. Even I, myself, na-feed. Kayo, na-feed ko rin. Pero salamat sa Diyos kasi, yung switch natin, mula doon sa mga bagay na alam natin, hindi ito ang gusto ng Diyos, ito ang gusto ng Panginoon. Madali tayo mag-turn. Hallelujah. Bakit? Nararamdaman natin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya sabi dito, what are the possibilities of the faith? Bakit sinasabi doon? Bakit sinabi ni Apostol Pablo, sabihin na natin, bakit sinabi ng Apostol Pablo sa Hebrews chapter 2 verse 1, pagkatantuin natin, baka tayo ay mahinagpos. Sabi sa Galatians chapter 5 verse 4, Galatia 5:4, kayo hiwalay kay Kristo, kayong nakaiibig na ating ganap na kautusan, nakahulog kayo mula sa hiyan. These people, ano po ba, they're already in the grace. The Church of Grace, sinasabi kanina, the Church of Grace. Nandun na sila sa biyaya, pero tignan niyo po sa Galatia. Church ng Galatia. He's not talking about unbelievers. He's talking about the believers in Galatia. Ano sabi? Nahiwalay kayo kay Kristo. They separated in Christ. Pero tandaan natin, hindi tayo pwede makipag-iwalay kay Kristo. Ang laging hinihiling sa atin, makipag-isa kay Kristo. Ang sabi ng salita ng Diyos, Lucas, Kabanatang 9, talata po yung 6 Luke 9:62. Tatapos sinabi sa kanya ni Jesus, walang tao pagkahawak sa araro ay lumilingon sa likod, ay karapat-dapat sa anggihan ng Diyos. Anyone, lahat po tayo kung talagang gusto natin sumunod sa Panginoon, huwag tayo lingon. Do not turn back. Amen po ba? Huwag na natin balikan yung Amen. So, how many years I've been interpreting the teaching before, di ba? Sa totoo lang, sobrang struggle ko noon. Nung inutusan ako ni Pastor Joe na Pastor Manny, you have to study this one and interpret this one. Monthly, alam niyo yun, kung gaano ang hirap ng church natin, na monthly kailangan magturo, at bago magturo, kailangan kong pag-aralan, kailangan kong munang matuto. So, struggle. Sabi ko, ang hirap talaga nito. Dumarating sa pagkakataon, inantok ako habang ako'y nag-aaral, pero kailangan kong pagtagumpayan. Kailangan kong sabihin, okay, kailangan kong gawin ito. Kasi yung alam ko dapat. Pero, di ba, dumating sa pagkakataon, okay. Sinabi ng Panginoon sa atin, hindi si Pastor John, ay lang po, ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, it is not enough. Go back to my word. Go back to the truth. At kung bumalik tayo sa katutunan, sabi ko, iba na naman pag-aaral ko. Amen? Iba na naman. Hallelujah. Lagi magkatutong kami ni Pastor John, bakit? Kasi ay interpret yan. Sa totoo lang po, mahirap mag-interpret kung hindi mo maintindihan yung sinasabi ng interpretan mo. Madaling mag-interpret. Sasabihin ko po sa inyo, from English to Tagalog, madali. Pero kapag hindi mo naintindihan yung sense, yung kabuuan ng ibig sabihin ng kanyang sinasabi, nag-interpret ka pero hindi mo intindihan ng English. That's why, nung nag-change yung teaching, nahirapan ulit ako. Nung sinabi ko, ito na naman. Hanggang sa pinadala ko ng pastor sa Iloilo. Di po ba? Nung pinadala niya ako sa Iloilo, halos gabi-gabi na nasa Iloilo ako, gusto talaga ng mga pastor na yun, sumuka ako ng dugo. Hallelujah. Alam niyo po ba nung nasa Iloilo ako, ang ginawa sa akin doon, siyempre kasama ko po sila, di ba? Lahat Chinese. Amen? Oh, sabi sa akin nila, from now on, from tonight, sabi nila, nung nasa Iloilo na po kami, from tonight, you are the one who will teach. Ako na tayo nagtuturo. So at that time, hindi pa lang ako nagtuturo ko, kasi bakit ako binitawan? Bigla ako binitawan, kasi marami na daw ako natutunan sa Manila. Kaya ngayon nasa Iloilo, ako na daw nagtuturo. Tapos habang pinapakain nila ako ng mansanas, pinapakain nila ako ng peras, pinalibutan nila ako. Amen. Parang huli mo ng pagkain.
O, pinalibutan nila ako, nandyan yung pinaka-leader nila, yung mga pastor na Chinese, nasa paligid ko lahat. Kaya gabi nito. Tapos, ang muling salita ng leader nila, from now on, you kill your own self. Sabi niya, pinatakbo niya ako papunta doon sa church. Tumakbo naman ako. Ito eh. Tumakbo ako papunta doon sa church. Tapos nag-pray po ako doon. Alam niyo po ba, from 2 p.m. to 8 p.m. Kasi 8 p.m. po ang start ng worship service. From 2 p.m. to 8 p.m. wala pong ginawa kundi mananamig. Ang ipinapanalangin ko, Lord, lumabas na yung tunong pagkatao. Lumabas na. I always check. May tubo na ba? Dura pa lang yan. Problema. Tapos pinatay nila, di ba? Alas 2, maliwanag. Walang ilaw. Alas 6, alas 7. Wala nang ilaw. Pinatay pa nila yung ilaw. Nung pinatay nila yung ilaw dahil may pagnanasa ako talaga na mamatay yung lumang pagkatao ko. Sa wakas, sa sobrang sakit na nalalamunan ko, nakatigo din ako. Alam ko, tutuloy ang lalamunan ko. Amen? So, sabi sa akin ng mga Chinese pastor, it's the Lord. Pinapalakpakan nila ako. Patay na lang yung pagkatapos. Pero sa totoo lang, masakit ang lalamunan ko. Dumugo na sa sobrang sikap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6 hours na nalalangin. Ang sakit ng lalamunan ko. Pero sabi ko kayo, hindi pa iyon ang katotohanan. Nag-pandemic. Amen? After pandemic, Pastor Chong came from Korea. Galing siya sa Korea. Di ba? Kung galing siya sa Korea, bigla na lang sinabi sa atin, the Lord have brought me this kind of teaching. Ako, iba to. Iba na to. Hindi na ito yung dati. Tiyak to, hindi na ito yung dati. And then, inumpisa niya tayo tungkol dun sa password from Amazon. Di ba? Yung mga patotoo ng mga isang pastor na nagpunta ng Mindanao. Sabi ko, iba talaga to. It's legal testimony. And then, nung habang pinapag-aralan ko, syempre po, bilang isang pastor, ako nag-aral na ako ng Bible school. Kaya minsan, sa totoo lang, nasasaktan po ako pag sinasabi ni Pastor, maybe you do not understand it. Ang concern ko kayo, baka masaktan kayo doon sa sinasabi niya. Kasi ako, nag-aral na ako ng Bible school, nahirapan pa ako manawain. I already, pinag-aralan ko ang Bible background, preacher's background, everything. Hebrews and Greek word, pinag-aralan. Nahirapan pa ako manawain. Gaano pa kaya yung mga membro, Sunday lang kayo pupunta. This is very hard. Kaya wag mo kayong magtatampo kapag sinasabi ng pastor, maybe, very hard. No? Sino sinasabi niya yun? Maybe it's very hard. Totoo po yun. Kasi kahit siya, nahirapan siya. Hallelujah. Pero ngayon na napagpala siya, naramdaman niya, ayoko nang mahiwalay. Yan yung tinuturo sa atin ng salita ng Diyos. Ayoko nang mahiwalay kay Kristo. Sabihin natin sa katabi natin, huwag kang hihiwalay kay Kristo. Ibig sabihin, huwag kang hihiwalay sa katotohanan. Huwag kang hihiwalay dun sa salita. Because there is possibility of drifting. Kahit na nandun na tayo sa church, even though you're already believers. Kung hindi mo alam ang katotohanan, kung hindi mo naiintindihan ang salita ng Diyos, kung hindi mo naiintindihan ang sinasabi ng Biblia, you will be drift away. Kaya di ba last Friday sinabi sa atin ng Panginoon, make years. Truly, ang mga Pilipino, when we worship the Lord, we worship with all our hearts. Amin po ba? Sobra tayo magpuli, sobra tayo sumamba sa Panginoon. Pero kailangan, not emotion. Huwag natin hayaan na nagpupuli tayo sa Panginoon to give pleasure with ourselves. Kailangan unang-una, lagi kong pinag-usapan ko mga sa leader natin. Sabi ko, sing as you worship the Lord. Do not mind the people around you. The important thing is your heart. Yung puso mo. Kasi kapag naramdaman mo na nagpupuri ka sa Panginoon, it will flow to the church. Sila rin magpupuri sa Panginoon. Kapag sumasamba kayo sa Panginoon, do not just sing. Do not just follow the song. Feel the song. Feel the message of the song. And you will worship God. Kaya siguro, bago ako naging pastor, naging song leader muna ako. Amen. Kasi kapag song leader ka,
Iba yung nararamdaman mo. Hindi ka masasatisfy. Hindi mo, yung worship service mo, hindi kumpleto kung hindi na-satisfy yung spirit mo na sumama sa Diyos. Because they're just dancing. Feel in your hearts. Hallelujah. Amen. Takahin po natin. Kasi mararamdaman din po natin talaga yan. Sabi dito, there are some reasons why we are being grieved. Bakit nga ba tayo nahiwalay? Number 1, the word easier. Matthew 22 verse 5. Sabi niya dito, datapot, hindi nila pinansin at sila'y nagsiyahang sa kanilang lakad. Ang isa'y sa kanyang sariling bukid, ang isa'y sa kanyang mga halaman. All these people in Matthew chapter 22 were all invited as guests. Lahat po sila naimbitahan ng hari na magkakaroon ng malaking pigil. Amen po ba? Tandaan po natin, Jesus Christ gave this parable. Amen po ba? Ito binigay ng Diyos na parable nito. Sino ka para anyayahan ng isang hari? Sino ka para anyayahan ng isang presidente? Pag pumunta ka sa Malacanang, you are not being respected by the people around the vicinity of Malacanang unless you are commander, general, secretary, amen po ba, government officials. Hindi ka nila rin-respeto kung hindi ka gano'n. Amen po ba? Pero itong hari nito, inimbitahan lahat. It means they're so special. Amen? Pero dumating na yung araw, nakainan na, handaan na. Anong ginawa nila? Nagkanya-kanya na silang lakad. It means easiest course to pursue. Madali ma-change. Marami mananampalataya ganyan. Nasa Panginoon lang, pero binabago pa rin ang kanyang isipan. Ayaw na nila. Tumatanggi na po sila. Tandaan po natin, nawa, hanggang sa muling pagpalitan ng Panginoon Jesus, madatnan tayo ng Panginoon, maalap sa kanilang pananaw. Number 2 is here. 1 Thessalonians chapter 5, verse 21. Subukin ninyo ang lahat ng mga bagay. Ingatan ninyo ang mabuti. Church, marami mga mananampalataya. The reason why they are very grieved, mas isinasalangalan nila yung pagiging magkaibigan. Lahat na po na nagmamahal ng kaibigan, magsabi ng amen. Hindi po masama yan. Amen? Hindi masama na nagmamahal tayo ng kaibigan. Pero hindi lahat ng kaibigan tuturuan ka ng mabuti. Yung itinuturing natin kaibigan, ituturo niya sa atin ng mabuti. These people, yung binanggit ko kanina sa 1 Thessalonians chapter 5, bakit sinabi niya po sa Pablo, subukin ninyo ang lahat ng mga bagay, ingatan ninyo ang mga mabuti. Because it's not easy. Amen? Marami, niyayaya tayo, kaibigan naman natin, hindi sumama tayo. Amen? Kasi mahal natin ang kaibigan natin. Ang tanong, maganda ba ang pinuntahan ninyo magkaibigan? So, ito naman ang hintan. Kaya hindi lahat ng kaibigan nagtuturo na maganda. Pangatlo, Jude chapter 1, verse 3. Jude, verse 3. Mga minamahal, samantalang ako'y totoong nagsisikap ng pagsulat sa inyo tungkol sa kaligtasan nating lahat, ay napilitan akong sumulat sa inyo na inaaralan kayong makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailanman sa kamatayan. Kung hindi natin kayang ipaglaban yung ating pananampalataya sa kaibigan natin hindi mananampalataya, huwag mo na siyang samahan. Why? Kahit saan tayo pumunta, ano man ang mga bagay na gagawin po natin, sino man ang mga kasama natin, you should fight and defend the truth in your life. Ipaglaban natin yung katotohanan. Nasabi ko, Lord, siguro ganun yung sinabi sa iglesia ng katotohanan. They walk, they obey the truth, and live in the truth like a virgin. Hallelujah. Naintindihan po ba natin? Yun yung sinabi ng salita ng Diyos.
Whatever things. Kaya sabi ni Jude, sabi niya dito, sabi ni Judas, pakipaglaban masikat dahil sa pananampalataya. You should fight and defend the truth in your life. Kasi yan yung mga tinatawag na madali, easiest thing na ginagamit ng diablo para mag-drift tayo. Hallelujah. Sabi niya dito, number 4, Luke chapter 14, verse 15. Luke 14:15. At ang marinig ito ng isa sa nakaupong kasama niya sa dulang, ay sinabi niya, mapalad ang kakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. Church, we need to accept the truth, our responsibility as Christians. Sabi ko, Lord, salamat dito sa tao ito, walang mahalaga sa Kanya, kundi ang makakain ng tinapay sa kaharian ng Diyos. And that tinapay, that bread, according to John chapter 10, is the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Because that bread is life. Amen? Kaya tayo, amen, let us forget the worldly cares. Yung mga bagay, amen po ba, ito yung magiging dahilan para maakay tayo na mawala. Amen po ba, number 1, worldly cares. Sa limutan. Number 2, it's ignorance about the Word of God. Amen po ba, kahit na naglilingkod na kayo sa loob ng church, pero hindi po natin ang unawaan ng salita ng Diyos, madali po tayo matangay. Hallelujah. Kaya sa kapatiran po natin, ngayon nasa dating daan na. Samantala na nag-aaral pa lang kami dito sa church, umaatin siya ng Berea nun eh. Amen po ba, kababayan ko pa naman siya. Nung umaatin po siya ng Berea, na nagtuturo po kami, ang sabi niya na sa akin, Pastor Manny, gusto mo maging pastor? Uy, talaga? Gusto mo maging pastor? Kasi nga, naiintindihan niya yung salita ng Diyos. Amen? Kaya gusto niya maging pastor. Sinabi ko sa kanya, sasabihin ko lang sa hindi madali ang maging pastor. It's really sacrifice. It's really, amen, obedience to the Word of God. Amen. Pero sabi niya, sige, gusto ko maging pastor. Gusto niya maging manggagawa. Ano nangyari? Iniwan niya asawa niya. Inayaan niya mag-asawa ng iba yung asawa niya. Pangalawa, ano ginawa niya? Lumipat siya sa dating daan. See? Very easy. Kapag wala tayong katotohanan, kapag hindi natin talaga kinain si Kristo, Christ will manifest in us. Avoid ignorance. Amen? Kaya pag hindi tayo maging ignorante sa salita ng Diyos, nahirinig natin, kaya di ba sabi, ingatan niyo ang lahat ng inyong narinig. Kanina, kung naintindihan po natin yung salita ng Diyos kanina, pagdating natin sa bahay, pag-aralan ulit natin. Buksan niyo ulit yung paderna ninyo. Buksan niyo ulit. Kung wala kayong isinulat ngayon, buksan niyo mamaya sa YouTube. Nasa YouTube yan. Replay. Replay niyo ulit. Pag-aralan niyo ulit. Pakinggan niyo ulit. Ano yung sinasabi ni Pastor na 144,000? Ano yung sinasabi ni Pastor na Church of the Grace and Church of the Truth? Hanggang hindi mo na iligyan, ulit-ulitin mo sa YouTube. I-download mo na siya para maulit-ulit mo. Hallelujah. Kasi kung ka makapante na, naiintindihan mo na si Pastor, naiintindihan mo na. Hanggang hindi mo nararamdaman, 100% you obey the Lord, huwag kang titigil. Kasi di ba, kahit siya sinabi na mismo sa akin, kahit ako, hindi pa ako 100%. But thank God, because God allows me to understand the Word of God. Kasi mas magkalaga kapag naiintindihan natin ang salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Number 3, madidrift tayo kapag bumalik-balik tayo sa sanlibutan. When we go back to the Word. Hindi ko po nakwento sa inyo yung aming naging seminar. Diba, I renew my license for solemnizing. At nagkaroon po kami ng meeting. Nagkaroon po kami ng seminar sa Clark. At alam niyo po ba na ang pinag-usapan lang po namin for the whole day ay ang tungkol po doon sa law na ipinapasa sa Kongreso na pagkakasal sa parehong lalaki at parehong babae. Kasi nga dapat na isa batas na yun, wala kami magagawa, kami mag-lisensya, kundi magkasal. Sabi, tinanong po kami lahat ng mga pastor, imam, yung mga Muslim, and then ibang mga pastors at ibang ministers na taga Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa. Tinanong po kami na, agree ba kayo?
Alam niyo po ba, hindi kayo maniniwala, nakalahati po kami. Kalahati pumayag, kalahati hindi. Alam niyo po, sabi ng PSK, walang problema. Kung pumayag kayo at hindi kayo pumayag, wala sa amin. Kung yan ay may isa sa batas, wala kaming gagawin kundi ito pa rin. Kasi nasa ilalim kami ng government ng Philippines. Ang problema kayo, kaya niyo bang ipaglaban ng inyong pananampalataya? Tinuruan nila kami. Ngayon pa lamang magkaroon na kayo ng petition. Lahat ng mga pastors, gumawa na ng petition, magpapirma na hindi kami mapayag na may isa batas yan. Ito, paano kami pipirma kung kalahati sa amin? Pumayag, kung kalahati, hindi. Kalahati. Masasabi ng gobyerno, may pumayag eh. Kailangan, ang hindi pumayag, lahat kami. Pero nagtaka kami, kahit mga pastor pumayag. Naintindihan ko ba natin? Pastor na po yun. Pumayag. So, they will go back to the word. Hallelujah. On Saturday, sa Saturday po, sila yata yung muling ikakasal ko sa Saturday. December 9, ikakasal po ako. Pero renewal of vows lang po ito, 50th anniversary. Sila po yung muling ikakasal. Huli, wala pa naman kasi ang schedule na ikakasal. Hindi po alam kung dalawa kung hahabol sila. Bago matapos po yung lisensya ko ng December 21, 2023. Pero sa Saturday po, may kakasal po ako dyan sa may Longos. Hindi ko alam kung mananampalataya sila o hindi sila mananampalataya, pero kinuha po nila ay pastor. Nung habang pinapag-aralan ko po, kung ipapangaral ko, sabi ko, Lord, 50th anniversary, and they have renewal of vows. First time kong gagawin dito. Nung tinignan ko ang Biblia, ang 50th sa Biblia, it's time of freedom. Amen, di ba? Sa Jubilee po, kung may alipin ka, palalayain mo into 50th. Hallelujah. Sabi ko, kung ito kaya yung papangaral ko, tatanggapin kaya din ng dalawa, magpapalaya na silang dalawa. Because I do not know their hearts. Pero kapag sinabi ng katotohanan, wala po tayo magagawa, kundi sundin ito. Hallelujah. Kaya, we need. Kanina binanggit Revelation chapter 2 verse 10, if we will overcome this drifting, God will reward us the crown of life. Hallelujah. Pilitin natin maging matagumpay. Mahirap, pero kailangan natin maging matagumpay. Sabi-sabi nga po natin, oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Oh my soul, overcome! Hayaan po natin, makasama tayo sa 144,000 who will sing a new song. Hallelujah. Amen. Hindi man po tayo makasama doon, kaya natin na makasama naman tayo sa laksa. Amen po ba? Kahit nasa harapan lang tayo ng Panginoon at least. Pero what we are longing for is to sing with our Christ, to sing with the Lamb. Hallelujah. Pero kailangan natin maging purong dalaga, malinis at walang kapingasan. Hallelujah. So mga ito, panalangin natin, Lord, avoid the ignorance in my life. Alisin ng Panginoon yung pagiging ignorante natin at kawalan ng kaunawaan sa salita ng Diyos. Let us really come before Him and accept the Word of God. Hallelujah. Ulitin natin, oh my soul, accept the Word of God. 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 Let us pray together. Ang maraming Diyos, tuloy nga po na kami nagpapasalamat na sa umagang ito, Panginoong Diyos, pinahayagan mo kami ng mga salitang tunay na magpapatibay sa amin. Pagpapatataw at patuloy, Panginoong Diyos, na kinakailangan po namin, Ama, na gawin hanggang sa maging 100% tagasunod kami ni Kristo. Kaya mo na si Kristo, ang pag-ipeso sa aming mga buhay, Ama. Tulungan mo kami sa aming mga kailangan. Kung kami natatangay pa, kung kami nawawalan pa ng pag-asa, kung kami bumabalik sa sanlibutan, patawagin mo kami, Panginoong Diyos, at iyan mo na maging kanapat-dapat ang aming mga buhay, Ama. Nagaganatin ang lahat ng kalooban mo sa aming mga buhay. Panginoong Diyos, help us to obey the Word, help us to accept the Word, help us to read the Word, and let the Word be in our lives, O God. Yan ang aming patuloy na dinadalangin. Huwag mo hayang magdaya kami, Panginoong Diyos. Kaya ang mga dumating ng araw, sasabihin namin kay Satan, you are nothing with me. You are nothing to do with me, Satan. In the name of Jesus, kaya Panginoon, tulungan mo kami, Diyos, ng salita dito narinig namin ay kahawakan at nakakatuloy namin, makaingatan mo at Panginoong Diyos.
sinabi mga kumari, Ama, salamat po sa umagang ito. Kami po ngayon ay tatanggap ng sarong tinapay, remembering your body and your blood, O God. Hayaan mo ito sa maging karapat-dapat kami sangkap ng katawan ni Kristo. Remove anything that is sinful in our lives. And let our lives, O God, be a holy thing in your life. Naniniwala kami, Panginoon Diyos, na Ikaw lamang, O God, ang tunay na maghari sa aming buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ang pinapay ng buhay, kanin mo, makibahagi. Ito ang pinapay ng buhay, kanin mo, mag-iisa. Yan ang katawan, pinayuhan upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan na bilang upang iyong kamtan ng buhay na walang hanggan. Ito ang sana bagong iba. Isa
Manalangin namin, Diyos, salamat po sapagkat hinayaan mo na maalala namin ang mga bagay na yung ginawa. Kaya mo Diyos, ang aming mga pananampalataya ay lalong tumibay at lalo pong tumatag upang sa ganoon, Panginoon Diyos, makasama ka namin. Hindi lamang dito, Panginoon Diyos, sa lupa na kung saan nararanasan ang iyong presensya, kundi ang maranasan namin kasama ka sa iyo, Lord. Salamat po, Panginoon God. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May bibigyan natin ating special offering para sa Panginoon. Oh Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa dakilang lawak ng pag-ibig mo. So together, Lord's Prayer, Ama namin na sa langit, sambay nawa ang Panginoon. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nakakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa maigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sama-sama sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Blessed be the name of the Lord. God bless you.
Bago po tayo umuwi, gamayin po natin ang ating mga kapatiran. At sabihin po natin, O malapit na sa Panginoon, O malapit na sa Panginoon, ang ibig ako, maglalagyan O malapit na sa Panginoon, O malapit na sa Panginoon, O malapit na sa Panginoon, ang ibig ako, maglalagyan O malapit na sa Panginoon, O malapit na sa Panginoon.